Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa financial aspect of feasibility study. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa revenue or sales forecast. Two parts ang ating discussion. One is computational, kung saan magbibigay tayo ng different situation at sasagutan natin yun using Excel. Sa kasunod na video lecture yun. And the another one is conceptual. Yun yung gagawin natin today. Okay? Magsimula na tayo. Again, our topic is revenue or sales forecast. Paano nga ba malaman yung ating benta, yung sales ng ating feasibility study? Basically, merong formula. And this is quantity sold, yung nabenta mong produkto, multiplied by the unit selling price. Sa presyo mo, minultiply siya. Alam na po natin yun, matagal na. So ating napapansin, dalawang bahagi pala yung formula. Meron tayong quantity, and then we have here the price. Kaya pag-usapan natin siya separately. Paano ba nalalaman yung mga yan? Dito muna tayo sa quantity. Saan nang galing yung dami ng nabenta mo? Hindi po siya lumabas na lang sa financial study, but rather meron siyang pinanggalingan na ibang chapter. And that is through your market study chapter. Kung saan inalam mo doon ilan yung demand, yung customer, yung market share mo dun sa binegosyong papasukin mo, dun sa industry. Okay? Again, paano na-determine yung quantity? Maaari pong maalin sa mga marami pang iba pero nagbibigay lang po tayo ng ilang example. Okay? Maaring percentage of your demand gap. What is demand gap? Yan yung sitwasyon kung saan mas mataas yung demand kaysa dun sa supply. Meaning, meron pang gustong bumili, pero wala na silang mabilhan. Kaya therefore, may gap dun sa demand. At kaya nga, di ba, papasok ka dun sa industry, kaya nga ginawa mo yung feasibility study kasi naniniwala ka na may ganun. Therefore, dun sa gap na yun, percentage nun, yun yung maaaring maging sales mo. Okay? Maaari din naman through market share. Di ba nalaman mo na yung total value of the industry? At sinabi mo, pagpasok ko dito sa industry na to, 2% ng demand sa akin. Yun yung share mo. Okay? Yun din therefore, yung pwede mong maging sales. Kasi nga, the demand equates to sales. Yan yung dalawa na usual na pinagkukunan ng atin pong projected sales. Meron pang isa which is less common. Ako hindi ko to advisable, pero applicable ito in some scenarios. And that is through your production capacity. Ang ibig sabihin, bakit hindi siya madalas nare-recommend? Kasi ang thinking dyan, meron kang makina. Okay? Aalamin mo ano yung kanyang normal capacity, yung kaya niyang i-produce. At kung ilan ang kaya ng process mo, ng production mo, therefore yun yung benta mo. Yun kasi ay lumang paraan ng pagnenegosyo. Yung tipong gawa ka ng gawa, tsaka ka maghahanap ng ibebenta. Eh paano kung lahat ng ginawa mo ay hindi naman pala sapat or sobrang sobra dun sa sa demand. O di ba? Di sayang yun. Dapat kasi yung production ay nakabase dun sa kung ilan ang may gustong bumili. Okay? Kaya therefore, hindi siya ganun ka-recommended. Pero bakit nandyan, sir? Kasi may mga situation, halimbawa, sobrang taas ng demand. Okay? Hindi talaga siya kayang scale ng production mo. O kumbaga, hindi mo siya kayang tapatan. Therefore, pwede mong i-assume, okay, ganito sobrang dami ng demand. Kaya ang aming sales ay kung ano na lang yung kaya namin i-produce. Kasi by the way, lahat din naman ng aming gagawin ay mabebenta. Kasi sobrang taas ng demand. Kaya therefore, nakadepende sa production capacity. O kaya nakakontrata ka dun sa isang mas malaking negosyo. Kumbaga, nagsusupply ka ng kanilang raw materials. O therefore, sabi mo, kung ilan ang aming mapuproduce, sa kanila naman napupunta. Kaya yun yung ating capacity. Kaya ang sales mo, nakadepende dun sa capacity. Or let's say, meron kang lawak ng lupa. O kaya, farm ang sayo. Okay? Ito lang ang kaya namin i-produce. Ito lang ang manganganak na baboy. Kung halimbawa yun yung negosyo mo, sobrang laki ng demand. Kaya therefore, ang sales mo, nakadepende nga dun sa iyong capacity. So again, hindi po ito sobrang recommended. Okay? But rather, ang talagang pinagkukunan ng projected sales ay kung ilan yung may gustong bumili. Galing dun sa market study mo, dun sa mga survey na ginawa natin. Okay? Tumuloy pa tayo. Ayan. So, ang negosyo kasi, merong tatlong klase as to operation. We have here the trading or merchandising, manufacturing, and service business. Depende pa sa negosyong itinayo mo, yung quantity. Okay? Ano ba yung base nun? Ano ba yung quantity na tinatawag? Ganito kasi liwanagin natin. Kapag ka trading or merchandising, this is the process of your operation.
you buy and then you sell. I mean, whatever it is that you buy, let's say bumili ka ng lamesa, yun din yung ibebenta mo. Lamesa rin ang ibebenta mo. So ngayon, ano yung sales mo? Malamang yung lamesa. Kasi yun naman talaga yung ibinenta mo. Okay? Kailangan natin itong maunawaan kasi later on, mag-move tayo dun sa discussion ng cost of sales or cost of services or cost of goods sold. Kailangan alam natin kung saan nanggaling yung sales kasi related naman siya dun sa particular na cost. Again, kapag ka merchandising, kung ano talaga yung produktong ibinenta mo, na basically yun din yung pinili mo kasi nga buy and sell. And then the second business here is manufacturing. Paano ba yung proseso nun? Bumibili ka ng raw materials, let's say kahoy. And then, minamanufacture mo siya hanggang mabuo siya at maging finished goods. Let's say yung kahoy naging lamesa. And then after that, ibinenta mo siya. Okay, so anong binenta mo? Malamang kung ano yung finished goods, kung ano yung lamesa. So ano po ang ating napapansin? Kaya natin siya hina-highlight. Ang quantity ng trading at saka manufacturing ay iisa. Kung alin yung final product na binenta mo. Yung iba kasi nag-iisip, sir kami ay manufacturing, ano po yung aming sales? Eh di malamang yun na-produce mo. Okay? Kasi nga, yun yung mismong produkto mo. Para ka rin trading on that part. Okay? Let's move on. Eh, paano naman kapag ka-service? Meron ka bang produkto na ibinenta physically? The answer is wala. Kasi nga, ikaw ay service. Therefore, you are just providing an experience. Halimbawa, ang negosyo mo ay salon. Merong pumunta sa'yo. Okay, nagpakulot siya. So therefore, yun yung experience na binigay mo. Na basically, yung ating revenue ay yung experience nila. Magkano o ilang beses nilang inavail yun. Okay, yung frequency of order sa madaling salita. Sana maliwanag po na yung quantity ay hindi palaging produkto, but rather maaaring number of availment sa case ng services. Okay? Ano pa yung dapat nating tandaan sa quantity side? We have here the sales mix. Ano yan? Hindi kasi lahat ng negosyo ay iisa yung produkto, but rather maaaring madami. Okay? Eh di ba nagkwenta ka ng iyong market share dito? Eh may iba't iba kang produkto. Pwede ba sir yung divided by 3 kung tatlo yung produkto ko? Hindi po. Aalamin natin yung mix. Ibig sabihin, sa mga produkto mo na yun, alin yung mas mabenta kaysa sa iba? Kumbaga, kung may dalawa kang produkto, sa kada 10 bumibili, ilan kay product A, ilan kay product B? 7 ba? 3 ba? Dapat lahat ng mix na yon ay nakadepende ba rin sa iyong market study. Hindi ba pwedeng pantay-pantay? Unless yun talaga yung behavior o yung naging nalaman mo dun sa research mo, dun sa market study. Again, yung quantity po natin, kung sakaling marami kang produkto, ay hahati-hatiin mo. Depende dun sa kanilang mix. Let's say, kunwari, meron kang 3 produkto, small, medium, large, hahatiin mo yung total. Therefore pala sa sales, kinakailangan kwentahin mo siya hiwa-hiwalay. At pansin din natin, yung pricing. Okay? Alam mo nang yun ay small, papunta sa large, dapat talaga mas mura yung small papunta sa large. Normally ganon. I-depend mo na lang kung bakit baliktad or bakit pantay. Kung sakaling yun yung case ng business mo. Pero generally, okay, may mga nagkakamali kasi dito, paglaki, pag mas mahal ng produkto in total. And then again, you just apply the formula, quantity multiplied by the price. Okay? Moreover, again, minsan kinikwenta nga nakatotal siya, naka 100%. May different services ka. So therefore, ina-allocate natin yung 100% dun sa different services mo. Kung sakaling nakuha mo yung total demand. Pero kung sakali naman kaya mong i-determine specific kada activity, mas maganda yun. Hindi mo kailangan i-allocate. Kasi nalaman mo yung bawat isang activity. Let's say restaurant ka, ilan ang bibili ng pasta, let's say ng pansit, di ba? Ng ulam, nalaman mo. Hindi mo kailangan i-allocate. Pero may cases kasi, depende sa survey na ginawa, depende sa kung paano sinolve yung market study. Ang ginagawa, yung total, ina-allocate niya, percentage, dun sa different services na meron tayo to determine their quantity. Pero minsan, okay, alam mo, magkaiba naman yung produkto, inaalam mo na lang talaga sila. At yung prices nila, hindi kung magkano talaga yung mismong produkto. Okay? So yan po ang atin dapat tandaan sa pagkwenta ng quantity. Again, galing siya sa market study. Mga notes lang natin. Quantity sold may increase over time. Let's say 5 years yung projection sa feasibility study. Hindi pwedeng pare-parehas ang presyo mula nung magsimula hanggang after 5 years. Iisa. Okay? Alam naman natin na lahat talaga tumataas. Therefore, we will assume that let's say after 1 year, prices may increase. Okay?
And then, yun nga palang increase naman ngayon, hindi pwede sabihin mo, increase by 2%, by 3%. Dapat titingnan mo rin yung increase sa industry. Tingnan mo rin yung economy. Let's say, fast food, ang negosyo mo, ano yung normal na increases ng prices ng fast food sa industry. So therefore, nalaman mo kunwari 4%, maaaring yun yung basis mo ng increase. Hindi yung tipong kung anong gusto mo lang. Titingnan mo rin yung mga cost mo, di ba? Dapat yung increase mo rin, proportional dun sa cost mo. Alam mo naman ang cost mo, tumataas ang 3%. Dapat yung sales mo at least 3% din para makasabay ka. Also, you have to take note, okay, of your sales mix. Nabanggit na nga po natin kanina. And also, the quantity sold is different from quantity produced or bought. Minsan kasi, ang iniisip ng iba, let's say merchandising, bumili 10,000. Ang nabenta 10,000 din. Maaari pong hindi. Dapat ang iyong produce mas mataas kaysa sa sales. Maraming pagkakataon na ganun. Kasi syempre, nagdi-determine ka ng ending inventory, yung gusto mong matirang paninda. Okay? Yun pong sinasabi natin na produce, may epekto yan dun sa cost of sales na gagawin natin sa mga susunod. Ang punto lang natin, magkaiba po sila, may pagkakataon na magkaiba. Unless yung produkto mo talaga ay, kung ilan yung pinili mo, yun yung nabebenta kasi hindi pwedeng hindi ganun. Dahil let's say perishable, mabilis masira. Pero generally, mas mataas ang produce kaysa sa sold. Okay, sana maliwanag. Marami na po tayo nabanggit sa quantity. Now, let's move on. Paano ba lagyan ng presyo yung atin pong product, yung ating ibinibenta? Okay? Maraming ang mga gumagamit ay cost plus pricing. Ibig sabihin, inaalam ng nila yung cost and then dinadagdagan nila ng markup and then yun na. Pwede naman yun. Pero lagi bang ganun? O, narito yung tanong kanina, how do we price our product or services? Ang sagot po natin dyan ay, you may use any method or pricing strategy that is appropriate in your business. Hindi lamang cost plus pricing ang paraan ng pagpipresyo. Marami pang iba. Nagbigay lang tayo ng ilang example dito pero maaari pa kayong gumamit ng iba. Ito lang po yung natutunan ko kapag nag-negosyo tayo, kapag nagpe-presyo. Pricing is more of an art than a science. Again, ang pagpe-presyo ay sa kung maaaring sa kung anong tingin nila na presyo ng produktong ibinibenta mo. Kahit nga kunwari, yung isang kalderong sira, basta maganda yung paraan ng pagbebenta mo, magaling yung strategy ginawa mo, kahit sabihin mo ang puhunan mo lang dyan 2 piso, pwedeng mabenta yan ng 500 or whatsoever. Kasi nga ang pagpepresyo ay hindi math, hindi siya basta science, but rather, it is an art. Okay? So you can price whatever it is that you think is appropriate in your business using different pricing strategy. We will just discuss some. Okay? Again, ito na po yung classic. We have here the cost. Alamin mo yung production cost mo. And then you have to add a markup. Then you will get now your selling price. By the way, if you want to use the cost plus pricing, hindi mo ito matatapos agad. Kasi aalamin mo magkano yung cost mo. Sa madaling salita, nakuha mo yung quantity, then lilipat ka dun sa costing. Okay? Di ba yung quantity sold related dun sa quantity produced? Okay? Yung quantity bought mo, malamang may relasyon, di ba, dun sa quantity. Ay, alam mo naman yung puhunan nun. Kasi bago mo ibenta, binili mo muna. Alam nga namang hindi mo alam yung presyo. So again, okay, kung sakaling ito ang gagamitin mo na model, nauunang malaman yung cost. Okay? Bago pa yung price. So babalikan mo siya. Pero kung sakaling hindi naman ito, yung model na gagamitin mo, at itong ibang to, okay, maaari mo na agad siyang matapos. Okay? Then we will have here, let's say, ang ginamit mo, value-based pricing. What does it mean? Setting prices primarily based on customers' perceived value of the product or services. Kumbaga, anong sa tingin mong magiging value o presyo ng produktong ito? Dahil ito yung kumpanya mo. Classic example is si Apple. Okay? Anong tingin natin kay Apple? Let's say Apple product, di ba? Magaganda. Okay? May social status kapag yun yung iyong product ang iyong ginagamit. Therefore, yung pricing nila, hindi talaga related dun sa kung magkanong cost. They may add on a higher markup because they use value-based pricing. Anong tingin? Magiging tingin ng customer mo dun sa negosyo o dun sa kumpanya mo. Okay? So, dapat maganda yung marketing strategy dyan. And then we have here penetration pricing. Maaari nyo itong gamitin. Halimbawa, you offer low prices initially to make a wide number of customers aware of a new product.
Di ba uso yan, yung tipong kapag ka mag-i-introduce ng bago, ang ginagawa nila, ang daming promo, ang mura. Okay, para ikaw maingganyo ka na kumuha din ng produkto na yun. And then later on, tsaka ka magtataka. So pwede mo sabihin, ito po yung competition, yung presyo po namin, ipipeg namin ng ganito, mas mababa kaysa sa mga kalaban. Tapos tsaka namin mamahalan, bakit mas mababa ang presyo mo? Ay sabi mo, mas maganda yung produkto mo, sabi sa defense. Kasi nga po, ang gusto namin, mas makilala kami sa simula pa lang, makapenetrate na kaagad kami dun sa market. We are using penetration-based pricing. And then we have here, market pricing. Prices a product based on the prices of similar products in the market. Yun na, sabihin mo, ito po yung normal na presyo ng ating mga competitors. Makakapasok po kami. Katulad lang din naman yung amin. Yeah? Therefore, kung magkano yung presyo nila, hindi na po kami lalayo, doon na rin kami. Ang tawag doon ay market pricing. Based na lang sa mga competitors, similar product. And then we have here dynamic pricing. Sets flexible prices for products or services based on the current market demand. So kumbaga, ang presyo mo halimbawa mataas kapag ganitong season. Pero pag lumipat na ng season, nagiging mas mura na. Kunwari mga payong, kapag tag-ulan, medyo mahal. Pero kapag hindi naman umulan at hindi kailangan, nagiging mura. Katulad halimbawa ng mga firecrackers, di ba, ng mga paputok, ganun din. So ang tawag doon ay dynamic pricing. Depende ka doon sa demand. Pag tumaas ang demand, tataasan mo rin yung iyo. Okay? And then we have here bundle pricing. What does it mean? It combines two or more products and sells them for a lower price that would have been the case if the product were sold separately. Kasi maaari naman ang ginagawa mo, iba't ibang produkto pinapagsama-sama mo. Nagbebenta ka individually, pero may cases, binebenta mo naman ang magkasama. Kunwari, may presyong bukod si table, may presyong bukod si chair. Pero pag pinagsama mo na silang dalawa, okay, kung ito yung 100 at ito yung 200, ang total, di ba, 300, okay, gagawin mo ang presyo mas mura. 280 kapag ka naka-bundle. Kasi nga, ang tawag dun ay bundle pricing. Mas mura kung sakaling magkasama kaysa magkahiwalay. Again, okay, you may use any of this pricing strategy. Ay sir, tanong ko, paano sir yung markup pag tinanong ng panel? Okay, ang ginamit namin ay ibang klaseng pricing, hindi naman po yung cost-based. Paano po namin sasagutin yun? The answer is, you can still compute. Di ba given yung cost, kasi ginamitan mo nung other schedule, nung costing mo talaga, di ba given din yung price? Kasi sabi mo, gumamit ka sa competitor, tumulad ka lang naman. Therefore, ang gagawin natin, baliktad yung approach. Okay? Yung compute for the markup. Ibig sabihin, ito yung sinusolve, ito yung nagiging huli. Hindi katulad kapag cost plus pricing, naglalagay ka ng cost, and then nag-a-add ka ng specific na markup. At let's say sinabi mo 20% yung markup, kung ano yung lumabas, yun na talaga yung price. Sa case kasi ng mga to, maaaring it's the other way around. Markup yung huling nasosolve. Okay? Yan na po. Kung wala pa man dyan yung tingin mong applicable na pricing method sa iyong kumpanya, maaari mo rin naman yung gamitin. Nagbibigay lang tayo ng different examples. So, narito yung ating note sa pricing. Selling price may increase over time. O yan na nga, halimbawa, 5-year yung projection mo. Di ba dapat nadami ang mabebenta mo? Kasi natural, gumaganda o nakikilala ka. Minsan, dapat tumataas din ang iyong presyo. Bakit? Kasi nga, syempre, yung mga cost nagmamahal, so yung prices mo, nagmamahal din. Yung pala yung binanggit ko kanina, di ba? Dito pala dapat yun. Okay? Kasi tumataas naman talaga ang mga cost. Dapat pati yung iyong selling price, tumataas din over time. Yung quantity naman, inuulit ko lang po, ay dapat tumataas din over time. Kasi nga, habang tumatagal, nakikilala yung negosyo mo. Okay? Moreover, multiple pricing strategy may be used by the same company. So baka isipin din natin, isa po yung aking business, dapat ang gagamitin lang namin market pricing. Hindi. Pwedeng marami or combination ng mga yan. Kung let's say tatlo ang produkto mo, maaring si small, gusto mo cost plus pricing, si medium value based, bahala ka. You may use that. Okay? Kung anong tingin mong appropriate dun sa iyong negosyo na kaya mong i-depend, okay, yung pricing mo. Pero yung tatanungin, dapat ba palaging 20% or 30% yung markup? Dapat talaga plain math ba itong pricing? I believe, hindi po. It is more of an art, depende yun sa strategy mo. Okay? Sana maliwanag po yung konsepto. Paano nalalaman yung quantity sold at yung ating unit selling price?
Napakadali pong kwentahin ng sales. Makompute mo lang, mamultiply mo lang yung dalawa, may sagot ka na. At kung paano gawin yon, nandito po sa ating mga kasunod na video lecture, yung computational problem ng different business scenario, okay? Dito sa ating sales o revenue forecast. Yun lamang at maraming